At para sa ating mga balita, silipin ang nakakaawang kalagayan ng Ukraine sa kamay ng Russia at Estados Unidos. At bansang Iran, tatapusin na nga ba ng Israel? Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Mula nang magsimula ang giyera sa Ukraine noong 2022, marami ng matitinding pagsubok at hirap ang pinagdaanan ng mga sundalong Ukrainians. Pero wala na yatang hihirap pa sa mga pinagdadaanan nila nitong mga huling linggo. Sa loob ng 3 taon ay sinuportahan ng Estados Unidos ang Ukraine sa digmaang ito. Ngunit nagbago ang lahat nang dumating si Donald Trump. Iniwan ng US ang Ukraine upang harapin ang sitwasyon ng mag-isa. Nasa alanganin din ang kanilang pagnanais na maging kasapi ng NATO. Gusto ng US na kunin din ang kanilang yamang mineral at posible pang mapilitan na isuko ang ilang bahagi ng kanilang teritoryo sa Russia bilang bahagi ng kasunduang pangkapayapaan, isang kasunduang hindi nila gusto. Ano ang magiging kahulugan ng lahat ng ito para sa Ukraine? Ano ang susunod na hakbang ni Pangulong Volodymyr Zelensky? At ano ang kailangang isakripisyo ng Kiev upang matapos ang digmaang ito? Yan ay ilan lamang sa mga katanungang iniwan ng mga eksperto patungkol sa gerang ito. Sa halos 3 taong nakalipas, nakipaglaban ang bansang Ukraine para sa kanilang kalayaan mula sa kamay ng Russia. Dumaan sila sa mga pagkatalo sa labanan, nagkaroon ng ilang tagumpay, lumahok sa mga pandaigdigang pagpupulong, nakasaksi ng nagbabagong alyansa at pinasan ang bigat ng libu-libong buhay na nawala. Ngunit ang nagdaang linggo ang pinakamasakit umano sa kanilang karanasan sa digmaan. Isang linggo kung saan nayanig ang marupok na suporta ng mga Western powers. Lahat ay dahil sa tila pagwawalang bahala ng kasalukuyang administrasyon sa Amerika. Ang dagok ay nagsimula umano sa Washington, kung saan halos giniba ni Pangulong Trump ang matibay na paninindigan ng US na suportahan ang Ukraine. Kasabay nito ay nawala rin ang kasigurahan na magiging miyembro sila ng NATO. Wala ring garantiya sa kanilang seguridad. Oppose NATO membership for Ukraine? I don't think it's practical to have it personally. If the war were to end, he says he wants guarantees of security. We'll see what that means. Maliban dyan, wala nang pag-asa pang maibalik ang mga nawalang teritoryo sa kanilang bansa. Sa harap ng pag-atras ng Amerika, kailangang may pumalit sa puwang na iniwan nila, at iyon ang European Union. Pero bagaman malakas ang suporta ng EU sa Ukraine, kulang naman ito sa kakayahang militar upang mapunuan ang proteksyon na kayang ibigay ng Estados Unidos. Diyan magsisimula ang digmaang pandaigdig. Wala na akong masasabi tungkol sa negosasyon na yan. Nasa gitna tayo ng gera. At ayos lang kami. Pero kawawa ang Europa. Sa palagay ko, isa na naman itong hakbang patungo sa digmaang pandaigdig. Gusto ni Trump na pakalmayin ang mananakop. Naniniwala ako na may hustisya para sa Ukraine. Dahil para sa akin, ang ceasefire ay nangangahulugan ng aming pagkatalo. Matagal na kaming sira. Gaano karaming bayani na ang namatay. Paano magkakasundo? Kailangang makialam na ang buong mundo. Nangangahulugan ito na ang suporta ng mga kanlurang bansa ay hindi ganoon katibay, pabago-bago. Tanong tuloy ng mga eksperto, saan kaya dadalhin ng sitwasyong ito ang bansang Ukraine at ang kanilang pangulong si Volodymyr Zelensky? Dahil sa mga hakbang ni Trump, naiwan ang Ukraine sa isang madilim na opsyon. Kung hindi siya papayag sa isang kasunduan, tiyak nakakaharapin nila ang kagimbal-gimbal na pagkawasak ng kanilang hukbo. Pero kung papayag naman sila sa kasunduan, mapipilitan silang tanggapin ang mga kondisyon na idinikta ng Russia, lalong-lalo na ang tungkol sa mga nasakop na teritoryo sa silangang bahagi. Samantala, patuloy naman na pinapaigting ng Russia ang kanilang pag-atake laban sa puwersa ng Ukraine. Ang pangunahing opensiba ng Russia ay nakatutok ngayon sa Peromorsk, mahalagang sentro ng logistics sa Ukraine. Iniulat ng militar ng Kiev na nagkaroon na ng 26 na engkwentro noong Sabado.
Yan ang pinakamataas na bilang ngayong taong ito. Sa kabilang banda, isang power plant sa Ukraine ang tinamaan ng mga pag-atake ng Rusya na nag-iwan sa mga residente ng Southern Mykolaiv sa gitna ng matinding lamig. At tila hindi pa natatapos ang hamon para sa Ukraine, sapagkat bukod sa digmaan at diplomasya, may iba pang pagsubok na kanilang kailangang harapin. Nahaharap ngayon si Zelensky sa lumalalang presyon mula mismo sa loob ng kanyang bansa. Bumaba ang kanyang approval ratings at binabatikos ang kanyang hakbang na parusahan ang dating Pangulo na si Petro Poroshenko dahil sa mga kasalanan nito. Dagdag pa rito, itinutulak ngayon ni Donald Trump at ng kanyang mga kaalyado ang isang eleksyon upang palitan si Zelensky sa pwesto sa paniniwalang matagal nang expired ang kanyang mandato. Sa pagdaan ng mga panahon, lalo pang humihirap ang mga sitwasyon para sa Pangulo ng Ukraine na ang hangad lamang ay mabigyan ng proteksyon ang kanyang bansa mula sa kamay ng mga Ruso. Tungkol ito sa pagsasaayos ng ambag ng Europa sa ating samahan, gaya ng ginawa ng Amerika. Kailangang ganoon din ang pananaw natin sa diplomasya at magtulungan tayo para sa kapayapaan. Hindi kailanman matatanggap ng Ukraine ang mga kasunduang ginawa sa likod namin nang wala kaming alam. Ang gerang ito ay hindi pwedeng pagdesisyonan lamang ng iilang mga lider. Hindi ni Trump at ni Putin. Hindi ako at ni Putin. Hindi ang kahit sinong narito sa Munich Conference na gusto makipag-usap kay Putin lang. Kailangan nating ipataw ang presyon ng sama-sama para magkaroon ng tunay na kapayapaan. Bagaman pwedeng maghain si Zelensky ng mga demand niya para sa Ukraine, nahaharap pa rin sila sa napakaraming problema. Marami silang pwedeng maiwala, habang kaunti naman ang pwede nilang itaya sa negosasyon. Sa ngayon ay naniniwala ang mga eksperto na ang pinakamahalagang bagay sa Ukraine ay oras, isang bagay na tila ubos na sa pagkakataong ito. Sa ibang balita, bansang Iran, tatapusin na ng Israel. Sa naganap na pagpupulong ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at US Secretary of the State Marco Rubio, sinabi ni Netanyahu na wala nang mas mahalagang bagay sa kanilang pag-uusap kundi ang tungkol sa Iran. With our staffs on a number of issues, none of them are more important than Iran. Israel and America stand shoulder to shoulder in countering the threat of Iran. We agreed that the Ayatollahs must not have nuclear weapons. And we also agreed that Iran's aggression in the region has to be rolled back. Ipinagmalaki ni Netanyahu ang mga military operations ng Israel na nagpahina umano sa mga Iranian axis sa rehiyon at sinabing sa tulong ng US, magagawa nilang tapusin ang trabahong ito. Nagbitaw din ng maaanghang na salita si Marco Rubio laban sa Iran at sinabing ang Islamic Republic of Iran ang siyang may pinakamalaking kasalanan sa lahat ng mga problemang gumugulo ngayon sa Middle East. The common theme in all of these challenges is Iran. It is the single greatest source of instability in the region. Behind every terrorist group, behind every act of violence, behind every destabilizing activity, behind everything that threatens peace and stability for the millions of people who call this region home, is Iran. Nilinaw ni Rubio na kapag binabanggit niya ang salitang Iran, ang tinutukoy niya ay ang rehimen dito at sinabing ang mga mamamayan ay pawang mga biktima lamang. Ang mga bayolenteng insidente sa Gaza, sa West Bank, sa Lebanon, sa Syria at sa Iraq ay nag-umpisa daw lahat sa Iran at kailangan umano itong bigyan ng aksyon sa lalong mabilis na panahon. Ayon sa isang report na inilabas ng US Intelligence, kinukonsidera ngayon ng Israel ang isang pag-atake upang sirain ang mga nuclear programs ng Iran at posibleng maganap daw ito ngayong taong ito. Bagaman ang Iran ay nanumpa na wawasakin nila ang Israel, sinabi ng rehimen doon na ang kanilang nuclear program ay para lamang sa mga peaceful purposes. Ito ay sa kabila ng ulat ng UN nuclear watchdog na IAEA na pinapataas daw ng Iran ang uranium level sa kanilang mga pasilidad. Isang bagay na walang kinalaman para sa kapakanan ng taong bayan. Dagdag pa rito, madalas din daw nilang ginugulo ang mga international inspectors na nais lamang bumisita sa kanilang mga pasilidad. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Iran Supreme Leader Ali Khamenei na handa ang kanilang panig na harapin ang ganitong mga banta.
Ayon sa leader ng Iran, Sa ngayon, pagdating sa matibay na depensa at pagharap sa matitinding banta mula sa mga kaaway, wala tayong dapat ipag-alala o maging problema. Ang ating kakayahan na harapin ang malalakas na banta ay nasa mataas na antas, at dahil dito, ramdam ng mga mamamayan na ligtas sila. kasunod nito, nagbanta din ang pinuno ng hukbong sandatahan ng Iran bilang tugon sa mga pahayag na binitiwan ni Netanyahu at ni Rubio. Ayon kay IRGC Commander Ali Fadavi, tiyak na isa sa katuparan daw nila ang Operation True Promise 3 sa tamang panahon. Ang Operation True Promise 3 ay ang ikatlong bahagi ng missile attack ng Iran laban sa bansang Israel. Ang unang bahagi ay isinagawa noong April 2023 at ang kasunod ay noong October 2024. Dagdag pa ni Fadavi, Walang araw na hindi tayo inaway ng mga masasamang tao dito sa mundo. Bagamat pwedeng nagbago ang anyo ng kanilang mga ginagawa, walang araw na nagdaan na hindi sila gumawa ng ganito. Sino ang nasa kabilang panig na kumakalaban sa atin? Siya ang dakilang Satanas, ang Amerika, at ang mga kasama nito. ang pariralang dakilang Satanas na ginagamit upang ilarawan ang Estados Unidos ay nagsimula sa retorika ni Ayatollah Ruhollah Khomeini, ang nagtatag ng Islamic Republic of Iran. Madalas na tinatawag ni Khomeini ang US bilang dakilang Satanas, isang sugatang ahas, simula pa noong November 5 ng 1979. Ang terminong ito ay karaniwang ginagamit ng mga opisyal ng Iran upang ilarawan ang tunggalian sa aspeto ng relihiyon. Kaugnay pa rin ng balitang ito, isang diplomat naman ang nagsabi sa pahayagang Al-Hadat sa Iran na posibleng isagawa ng Israel ang pag-atake nila sa Iran sa buwan ng Oktubre ng taong ito. Yan ay kung walang mabubuong kasunduan sa pagitan ng Iran at ng administrasyon ni Donald Trump. Ayon sa nasabing diplomat, sinusubukan daw ng administrasyon ni Trump na gumawa ng isang deal sa Iran bago sumapit ang buwan ng Oktubre. Kung hindi ito makakamit, haharap daw muli ang rehiyon sa isang seryosong krisis. Matatandaan na muling ibinalik ni Trump ang maximum pressure policy laban sa mga produktong petrolyo ng Iran noong February 4, bilang tugon yan sa patuloy na pagtahak ng Iran sa ambisyong nuklear nito. Hanggang dito ang ating mga balita. Muli ay maraming salamat po sa inyong pakikinig.